pag-uusapan po natin yung mga halaman na naglilinis po ng alikabok sa ating bahay. Napakaganda pong halaman yan. Yung kanyang mga dahon, ang ganda-ganda ng mga kulay, ng kanyang abilidad na makapag-remove ng alikabok sa hangin. Kaya pong i-remove yung 95% ng toxin sa hangin within 24 hours. Hello everyone! This is Sir Misunao of Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, pag-uusapan po natin yung mga halaman na naglilinis po ng alikabok sa ating bahay. Meron palang ganyang mga halaman. At sila yung nakakatulong sa atin para yung ating mga hangin ay maging maganda at maging healthy tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Talaga namang tutulong po itong mga halaman na ito. Ngayon pong araw na to, yan yung ating pag-uusapan. Ano kaya yung mga halaman na yan, At kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Nakagalian na po natin na mag-display ng mga halaman sa ating bahay upang mapaganda yung ating paligid at magbigay ng attraction po yung mga yan nakakatulong po sa atin para talagang maging maaliwalas, maganda yung ating tahanan. Pero alam niyo po ba na mayroong mga halaman din po na naglilinis o nag-absorb ng mga dust sa ating bahay, at sila po yung talagang makakatulong sa atin para mapaganda po yung simoy ng hangin sa ating bahay. Meron po tayong 5 halaman sa ating listahan na talaga namang sinasabi na kaya pong linisin yung mga alikabok sa ating bahay sa pamamagitan po nung pag-absorb nila dito. Iikot po tayo sa ating garden ngayon at titingnan po natin yung mga halamang yan. Pakita ko po sa inyo yung itsura, kasi yung iba sa atin baguhan lang sa paghahalaman para po makilatis nyo, baka meron na rin po kayo nito sa paligid. Talaga malaki matutulong ito sa inyo, kaya samahan nyo ako. Sa una po nating halaman, ito pong spider plants. Pamilyar ba kayo dito? Kadalasan ng mga spider plants ay nakikita po natin na sinasabit at yan mga nakabasket, hanging plants ika nga. Napakaganda po nito kapag i-display, kasi po yung kanyang dahon na mahaba, na minsan variegated, minsan may plain green din po yung varieties niya, Pero this one po kasi kaya pong i-remove yung 95% ng toxin sa hangin within 24 hours. Nagre-remove po siya ng dust sa air at nag-absorb po siya ng molds at kaya nga po yung mga paghinga natin ay maluwag dahil po yung allergens na tinatawag ay ina-absorb din ng halamang ito. Napakadali pong alagaan ito. Sabi ko nga sa inyo, gusto po nito yung tamang-tamang tubig lamang kapag nauuhaw na yung halaman ito, tuyo na yung lupa, tsaka nyo po siya diligan, and hindi po niya kailangan ng sobrang sikat ng araw. Pero sabi ko nga, ito po kayang i-tolerate yung low light conditions, kaya minsan pwede po silang lagay sa indoor space. Yung kanya pong mga anak na nalalaglag-laglagan yan, makikita nyo po na merong mga babies na spider. Yan po yung nagbibigay attraction dito sa halaman na to, kaya nagiging kakaiba siya, at the same time po napakagandang ipang display. So yan po yung unang halaman natin na bukod sa maganda na talagang lilinis pa yung hangin nyo sa alikabok kapag halimbawang meron po kayo. Sa pangalawa naman po nating halaman, ito pong mga snake plants. Matindi po itong maglinis ng alikabok. Sinasabi po na ginagawa nito yung pag-absorb at pagkukolekt ng dust particles sa pamamagitan po ng kanilang mga leaves. Ini-increase din po nito yung oxygen level sa ating bahay. Ika nga po sa isang pag-aaral ng Harvard University, ito po ay kilala bilang most oxygen producing house plants, at tinutulungan po tayo nito
na makahinga ng maluwag kapag meron po kayo nito. Iba't iba po yung varieties ng mga snake plants, kaya naman pwede nyo pong pagpilian yung mga yan at ibagay dun sa pag-displayan nyo po sa inyong mga tahanan or garden. So ito pong mga snake plants, ang daming benepisyo na talaga namang nakakatulong sa ating kalusugan. Kaya po the best din po yan na magkaroon kayo para po ma-absorb niya yung mga dumi, alikabok sa hangin. Sa pangatlo po nating halaman, ito pong mga aglonema o Chinese evergreen napakaganda pong halaman yan. Yung kanyang mga dahon, ang ganda-ganda ng mga kulay, ng design, iba't ibang varieties na pagpipilian na nakakadagdag po ng ganda sa ating bahay kapag titingnan mo po sila talagang mapapawi yung inyong mga kalungkutan. Pero bukod po dyan, sinasabi pong isa sa mga best air purifying plants, lalo na po sa mga baguhan, kasi po ito sobrang daling alagaan lamang hindi po siya masyadong delikado kapag inaalagaan. Make sure lang po na mabigay yung pangangailangan niya, like light and syempre yung pagtutubig sa kanya gumamit din po ng magandang lupa para hindi po magka-root rot o stem rot yung pagtutunaw, kasi minsan po nung kanyang mga stem sanhi po ng mga fungus na nanggagaling sa lupa. Mini-maintain po nitong mga aglonema yung ating hangin na malinis at free from alikabok, kaya naman po maganda na meron kayo nito at isa sa mga paboritong house plants na talagang makakatulong sa inyo pagdating sa pagtatanggal ng mga dumi sa hangin. Sa pang-apat naman nating halaman, ito pong mga palmera Usually po ang mga palmera talagang matagal na po nating alagayan ever since pa po na talagang mauso yung mga plants meron na po talaga ng mga nag-aalaga nitong palmera, dahil po bukod po sa magandang ilagay po dun sa ating bahay, minsan po kapag halimbawang yung space po natin bakante, sila po yung madalas ilagay dahil po dun sa kanilang napaka-green na kulay na malamig sa mata. Pero alam niyo po ba na ang mga palmera ay nirarank as highly sa kanyang abilidad na makapag-remove ng alikabok sa hangin. Napapa-increase din po niya yung humidity sa ating kapaligiran, kasi po ito po kapag halimbawang makikita nyo minsan mamasa-masa yung kanyang dahon kapag diniligan nakakapag-hold po kasi siya ng moist at nakakapagbuga po siya ng madaming oxygen. Yung kanya pong maraming mga dahon, yan po yung tumutulong para makasaga po at ma-filter yung mga alikabok sa hangin. Nire-remove din po nito yung toxins at sinasabi nga po na kapag nag-release to ng oxygen talaga namang magiging malusog yung ating pangangatawan Kaya po itong ating palmera ay isa sa mga halaman na talaga naman kung gusto nyo po na maging malinis yung inyong bahay at maaliwalas dapat yung alagaan. At sa panghuling-huli po nating halaman, ito pong ating Dracaena fragrans o mas kilala po sa tawag na fortune plants, dahil bukod po sa pagiging maswerte niya at magandang simbolismo maganda rin pong ipang display, dahil po yung kanyang pinaka wood na pinaka stem po ay tinutubuan ng mga crown na dahon at maganda po siya sa mga corner at maganda rin po siya dun sa mga entrance hall o entrance way, dahil para po siyang puno na talaga namang mayroong mga dahon sa mga tuktok. Maganda rin po yung kulay niya, may mga varieties din po yung iba-iba depende sa dahon. Yung iba po nito variegated, yung iba naman po kulot-kulot yung dahon So itong fortune plants maganda rin po na maglinis ng mga alikabok yung kanya pong mga dahon na malalapad, yan po yung tumutulong sa pag-absorb ng mga alikabok sa hangin. Minsan nga po mapapansin nyo nakadikit yan yung alikabok, kasi po ito kapag halimbawa pong diniligan, minsan na yan naglalabas po ng medyo basa-basa na tubig, excess water dun sa kanyang mula sa soil na kanya pong hinihigo papunta dito sa kanyang mga dahon. Ang tendency po niyan is lalamig yung paligid, at the same time kung halimbawa po mayroong dumi sa hangin ma-absorb niya po at didikit dyan Ugaliin lang po na linisin yung mga
dako niya na malalapad para makapag-perform po itong plants na to at mas matulungan tayo, no. Madali po itong alagaan, hindi po siya talaga delikado pagdating po sa pagtutubig, mapagpatawad po siya, no. Kahit araw-araw nyo diligan, as long as fast draining po yung inyong lupa, talaga namang okay na okay sa kanya. When it comes sa lighting naman po, kapag halimbawa pong nasa loob ng bahay, hindi po siya delikado dahil sabi ko nga po, itong mga lahi ng Dracena, talaga naman pong kaya pong itolerate yung low light conditions, ano. Mas maganda po siyang ilagay sa bright area. Kung halimbawa kung meron kayong bintana, ilagay nyo rin po siya dyan, or kaya naman po dun sa lugar na maliwanag, ano. Mas maganda at magiging malusog din yung halaman nyo, at at the same time kayo rin po ay mabibigyan niya ng magandang benepisyo tulad ng paglilinis ng mga alikabok sa hangin. So ayan mga ka-NDP, nalaman nyo na po yung 5 halaman na talagang tutulong sa atin, ano, na talagang i-absorb yung mga alikabok sa hangin ng ating bahay. I'm sure yung iba sa inyo meron na yan, ano, kasi napaka-common lang po ng mga halamang ito, no, at ngayon po mabibili nyo na lang sila ng sobrang mura. So I hope nakatulong yan sa inyo, lalo na yung mga nanay na talaga namang yung mga anak nila merong allergy pagdating sa alikabok, para matulungan yung mga anak nyo, or yung meron kayong kasama sa bahay na talaga namang minsan may asthma, hinihika, yan po yung mga alagaan yung halaman, ano, na makakatulong po sa inyo. So thank you po sa inyong panonood ngayong araw na ito, at salamat po sa lahat ng nagla-like at nag-share, nagko-comment sa ating mga videos, ano. Sa mga di pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, yung plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa TikTok, Instagram, Facebook pages. Search nyo lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Echo Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. Hanggang sa susunod na video, huwag kayong a-absent, ha. At ito po si Hermy Sunaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.